Ayun. So, good morning. So, I will be showing a demonstration on how to install Windows 2008. So, first of all, kailangan muna natin mag-download ng Windows 2008 and VirtualBox. So, first of all, punta tayo sa website ng VirtualBox. Then, doon natin madadownload kung yung ating installer. So, either magagamit na dito either 2008, Windows 11, 95, 98, yan. So, install nyo lang to. Ito yung magiging app natin to install the Windows Server. So, after you install Windows Server, VirtualBox, pupunta na tayo sa installation ng Windows Server. So, Windows Server natin is ito. Just copy this link or search nyo na lang sa Google Windows 2008 server. Yan, lalabas naman na ito agad. So, after you go to this website, punta kayo sa baba. Makikita nyo yung download options. Ito. Itong download option na to, nandito yung kung anong type of file ang gusto mo, either ISO or torrent. So, ang ginawa natin, which is ang kailangan sa VirtualBox is ISO. So, click nyo lang yung ISO, mag-download na yan. Yan. So, open nyo lang yung VirtualBox nyo, then go to the upper left, makikita nyo yung new. Pag ganyan nyo, pangalanan nyo na lang, which is atin, Windows 2008. Windows 2008. Yan. Sige. Back, Windows 2008. Ayan. Ito yung folder natin kung saan mag store yung virtual machine. So, pwede tayong other, then, ayan. Select nyo lang yung folder. Pero sa akin kasi okay na eh. So, I don't need that. Okay na yan. Virtual, ayan, okay na yan. Kung basta saan yung path niya. Sa akin kasi okay na, hindi ko na siya binabago. Pero depende pa rin yung gusto nyo mas organized. Ngayon, sa ISO image, ito na yung download natin kanina sa website. Punta ka lang sa arrow, yung may arrow, then click nyo yung other. Ngayon, other, makikita nyo na yung dinownload nyo. Makikita nyo sa download. So, click nyo lang, select nyo, open. Ayan. Makikita natin, OS version 2008 64-bit, which is tama naman sa in-install natin. Uncheck na natin to para wala ng password ng OS. Hindi na natin kailangan nun eh. So, uncheck nyo lang yung proceed with unattended installation. Then, finish. Pagka-finish nyo, parang ang bilis, di ba? Okay na siya. Ang gagawin na natin, punta tayo sa settings. Pagkapunta natin sa settings, ayun, click nyo lang yung settings, which is bago nyo pala i-click, i-select nyo muna yung kung ano yung i-install nyo. So, click nyo yung i-install nyo, which is itong Windows 2008, then click nyo yung settings. Pag-click nyo yung settings, nandito na yung magiging kung ano yung nilalaman ng magiging 2000 ng server nyo. So, ito yung pangalan, ito yung OS version. Then, ito natin mababago yung mga memory niya, mga boot device, mga ganun. So, sa base memory, babaguhin natin to. Since gusto ko, ayaw naman natin ng mabagal, magiging loading niya, taasan ko na, megabytes lang naman. So, gawin natin 49. Since malaki naman yung magiging memory natin, okay na yan. So, uncheck nyo na tong floppy disk since di naman ako gumagamit ng floppy disk. Pero depende pa rin sa inyo yan. Kung ilan yung kung meron kayong floppy disk. So, baba tayo. Wait lang. This number processor. Processor, ayan. So, sa processor natin, since ano naman tayo, gawin natin 2, then check natin tong ito, then processing cap 100%. Okay lang naman. Relation. Okay.
So, punta na tayo sa my system boot device. Yung floppy disk na check na natin. So, processor tab, okay na yun. Display, sa display. Sa display natin, may video memory tayo. Since megabytes na naman to, sagad na natin. So, na 128 megabytes. Isa lang ang monitor natin. So, we're gonna use one lang only. Then, storage. Storage natin. Network. Storage. Okay naman. Adapter. Okay na naman to. So, wala naman na. Okay na yan. Attach to NAT. Naka-attach to NAT. And okay. Okay na. Since yun lang naman bilangan natin, okay na siya. And check natin tong start. Ayan na. Wait lang. Loading. Okay. So, ito na yung ating, after natin mapindot yung start, ito na yung bumuhat sa akin. Siguro after 1 minute, 2 minutes of loading, ito na yun. So, depende pa rin. So, yung language nyo, syempre, nagmamatter yun. So, ang language natin is, syempre, English, time and currency format, English, keyboard or input method, US. Pero sa personal, yun naman, hindi depende. So, next, click natin install now. So, setup is starting, siguro mga 20 seconds to. Dito, Windows Server 2008, ang isi-select natin is yung full installation. Ito, Windows Server 2008 standard. Yes, select natin is R2 standard. This one nga, 64. And next. So, babasahin natin to. Kung gusto niyo basahin. Pero, sige, I accept the license terms. Next. Pag ang pinili natin, kasi ang may options tayo dito upgrade or custom advanced. So, since may babaguhin tayo sa magiging network, so custom advanced tayo. Yan. Pag-click natin ng custom, so select nyo na lang yan. Then next. So, wait lang natin siya. So, medyo matagal-tagal ito. Tapos na yung expanding Windows file, which is yung pinakamatagal. Nasa 5 to 10 minutes yan. Nakadepende pa rin. Na. Restart lang niya. So, di yan magre-restart yung mismong laptop nyo. Yung itong server lang yung magre-restart niya. Which is, normal lang to. Normal lang yung pag-restart. Ayun na. So, after a long time, ito na siya. Okay na siya. So, ito na yung bumungad sa atin. The user's password must change before logging on the first time. So, since kaka-install lang natin, so kailangan natin baguhin. So, click natin. Okay. Ayan na.
magpapalit na tayo ng new password and confirm password. So, lagay na lang tayo ng password. So, isip mo na tayo ng password. Basta, at least 7 characters yan. So, lagay tayo ng number. Mali, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, 1, 2, 3. Save ko lang siya. 1, 2, 3, 4, 5. Hello. Okay. Press natin, okay. Ayan na. So, yung password natin, kailangan natin ng special characters. So, maglagay kayo ng exclamation point. Yan, pwede na yan. So, nasa server tayo. So, X muna natin to. X1 na, X1. So, ang unang gagawin natin, ayun. So, click natin itong start. Ang gagawin natin yung install and configure natin yung Active Directory. So, start. Then, click on run. Yan na. Type natin DC promo. O yan, DC promo, then enter. DC promo. Pag-activate na ng dito na domain data directory, domain service yan, DC promo. Ayan. So, ayan na. Ito na yung welcome screen ng ating Then, since beginner lang naman tayo, hindi natin ito tong check. Hindi natin i-check tong advanced mode installation. Next lang tayo. Ayan na. After that, more secure default. Next lang natin. Nandito na tayo sa may deployment configuration. You can create domain controller for an existing forest or a new forest. Dito na tayo. So, ang gagawin natin is gagawa tayo ng create a new domain in your forest. So, radio button. Ito siya. Next. Name the forest root domain. Papakalanan natin siya. So, test domain .local. Ayan yung pangalan ng ating forest. Test domain.local. So, ayan na. Forest functional level. Since ang in-install natin kanina is Windows Server 2008 R2, magaganto tayo. R2. Ito yung install natin kanina. Ayan na. So, i-leave natin to as default. So, we don't need to do anything. Yes. Natin to. Normal lang naman yan. Yan na yung warning na lumabas. So, yes daw natin. So, click lang. Keep it at default lang. Next. So, ito na yung password natin. So, save ko lang yung password natin. Sabihin natin. So, ang password ko na ilalagay is ito.
Ayan. So, ayan yung password natin. So, natin. Next. Ayan, may password na tayo. So, check natin na maigi. Wait lang. Check ko lang. Testdomain.local. Next. Installing na tayo ng domain sa server sa ayan na. So, click natin finish. So, ang gagawin natin is ang importante mag-i-restart. So, restart now natin. Nakalagay dito, this computer must be restarted before the new domain controller will function properly. So, click natin restart. So, ang lalabas dito dapat after natin i-restart is test domain / administrator, hindi na administrator. So, pag yun lumabas, confirm na nag-login tayo sa the domain, sa domain. Ayan na. So, ito na. After siya andito na siya sa Control-Alt-Delete. So, para ma-access, kasi pag normally type natin, Control-Alt-Delete tayo, di ba? So, input, keyboard, insert Control-Alt-Delete. Ito. Back. Ayan na. Enter na natin yung password natin kaya na. Ayan, which is tama nga. Test domain / administrator. Yun yung lumabas. So, enter natin yung password natin. Enter. Ayan. So, ito daw, medyo matagal to since, mabilis lang. Pero normal lang daw naman daw na matagal kasi nag-start yung domain. Ayan na, ito na, lumabas na ulit yung kanina, which is, ano muna natin yan. Minimize muna natin, minimize. Click natin to. Dapat may makita tayo. And active. Ayan na. Ayan na. So, nakita natin. Okay na yan. Activated na yung directory natin. So, minimize ulit. Next naman is install natin yung ang gagawin natin is install, configure, and verify yung DNS. So, server management. Server manager. Ayan na. Expand roles. Ito na yung ginamit kanina. Expand DNS. Ito natin ito. Ayan, DNS. Ayan. Lang. DNS server. DNS. Ito na. So, ito. Tingnan lang natin kung tama tayo. Wala kasi hindi siya lumabas yung DNS manager. So, wait lang. Tingnan natin sa start, then administrative tools, then DNS. This one. Yan. Sa DNS manager tayo. Kanina kasi walang DNS manager. So, ito na lang method. Ano? Console 3, DNS root. Refresh. Hindi control 3 natin. Console 3. Ito yon server name natin.
Ito, click natin to. At ang test domain, double click natin yung test domain. Then, dapat makikita natin to. Same as parent folder. Okay, same as parent folder, NS the name. Okay naman, same as parent ulit. Dapat makikita natin yung TCP, UDP, domain DNS. Ayan, force DNS. Okay, gumagana yung DNS natin. Verify naman natin yung domain controller DNS. So, balik natin. So, para ma-verify, punta tayo sa forward lookup zone. Yan. Next step is to test domain local. Okay. Ano ba tayo? Ito. Ano ba tayo? Ayan, WinHost A. Ito tayo. WinHost A. Name, your server name. Then IP address natin. 10 point. So, nagmamatch naman ba? Check natin. Ito tayo. 10.0.215. Nagmatch naman. Kailangan 10.0215. Tingnan natin. So, titignan natin yung IP address natin. So, ito ba yun? Ito. Run. Then, ang tatay natin. CMD. Admin tayo. IP. Ito. 10.0.215 which is 10.0215. Nag-match naman siya. Okay naman siya? Okay lang. Back. X. Nag-match naman siya. Okay. And then, okay. Punta tayo sa, ang gagawin naman natin is reverse lookup zone. Minimize ko na to. Reverse lookup zone. Na tayong new zone. Select new zone. Oh, ayan. Click new zone. The action menu. New zone. Next. Primary zone check. Next natin. In this domain. Ito. Ayan. Naka-check naman na siya. Default na. Which is IB4. Ito yung gusto natin. Tama naman. Network ID. So, ang network ID natin, which is 10.0.2.15, di ba? So, pag ang network ID, IP natin pala is 10.0.215. Pag network ID naman, tatanggalin mo na yung 15. Yung first 3 octet lang siya. So, 10.0.2. Ito yung sa atin. Network ID yan. Next na natin, tama naman na to. Allow only. Finish. Ayan. Configure na natin siya. Click natin properties. Click forwarders. Edit. Okay. Tama ba? Okay. Google. So, 8.8. Wait. Nagloko siya. 8.8.4.4. DNS Google. Ayan na. So, ang recommended na forwarders na gamitin natin is yung Google, which is 8.8.8, apat na 8. Then, after that, you will add 8.8.8.4. So, 2824. Then, okay na yan. Press OK. After that, makikita na natin to. Then, na-apply na natin siya. Okay. Okay. Open tayo na account. Testingin na natin kung gumagana yung DNS natin. Yan na. So, paglabas naman yung tingnan natin.
resolve natin yung server name natin. So, may error siya. So, ns lookup event. Sabi natin ganyan. Kaya dapat unknown. Wait lang, let me see. Ayun, so ito na siya. Ito na yung kanina. Ang testing naman natin ngayon is yung DNS ng Google. So, uh, NS lookup. So, NS lookup. Ito kasi tama naman to. Yung una natin, which is test domain, tama yung sa baba. Name, test domain local, then yung address natin. Ang pangalawang test natin, which is, hindi itong NS lookup win random. Testing lang yung kung gumagana kapag iba yung ano natin dyan. Okay lang yan. NS lookup, Google, ito ang pila natin. Tama ba siya? Yan. Name, google.com, which is yung tinype natin kanina. Then, address, Google IP yan. Okay naman. So, correct naman siya. Retesting natin, correct naman. So, exam natin to. DNS manager. Yan na. Balik tayo sa DNS manager. Forward lookup zone. Yan. Test domain local. Refresh. Yan. Click on. Start control panel. Yan na. Ang gagawin naman natin, set natin yung DNS server address on server. So, right click on control panel. Click start then control panel pala. Ano tayo sa network. Ito, network and sharing center. Where's that? Ito, sa network and internet. Nandun siya na. Click network and sharing center. And click local area connection. Click local area connection. Ayun. Wait lang, let me see. Local area. Local area connection is right here. So right click natin. Yan na, nasa properties na tayo. Internet details. Double click. Right click. Details. So, internet, ano ito? Internet protocol version 4. Ito, punta tayo sa click properties. Yan na. Tapin natin yung internet. Where is it? Internet protocol version 4. Internet protocol version 4. Dito ba yun? Parang wala dito. Ayan, properties. Ayan pala sa baba. Then, internet protocol version 4. TCP IPv4. TCP ito. Ayan. Select natin to. Then, click natin properties niya. Ayan. Then, we go to and preferred DNS show. Ito. DNS. Okay na yan. Alternate leave blank. Pero pwede mo siya i-leave blank for yung Google 8.8. So 8.8.8.8. Okay niya. Then, okay. Close. Then, close na natin. Close. Okay. Open command prompt ulit. Then, type natin ipconfig /all. Verify under internet adapter local connection. So, DNS server natin. Ayan. DNS server. Saan yan? DNS server and 127.0.0.1. Tama. Primary DNS suffix should show test domain. Primary. Ano yan? Ayan. DNS suffix. So, dapat test domain.local. Test domain.local. Primary DNS suffix. Makita natin test domain.local. So, tama siya. Basta yung DNS server, primary DNS suffix, DNS suffix, test domain. Then, yung 127.0.0.1. So, tama naman siya. Then, punta tayo NS lookup. You'll see yung ano natin. Okay naman yun. 127. Test domain local. And test domain.local plus yung 10.0.2 natin. So, tayo na. Test natin test domain.local. Ayan. So, tayo na. Type www. Ayan. Ayan siya.
Tingnan natin yung Microsoft.com, Microsoft aliases. Okay, maganda naman siya. Exit. Yun lang. So, after that, all working naman na siya. Gumagana naman na lahat. Lahat ng testing natin, then task na sagot naman. So, okay. Okay, next. And that's it. That's how you download Windows 2008 and pag-setup ng DNS servers natin. Ayun na lahat yon. So, thank you.